Hello everyone! So, this is Edmond Mindaros channel at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to remove SPayLater as payment sequence on Shopee app. So, ano ba yung tinatawag na payment sequence? So, isa ito sa mga payment method na ginagamit natin sa ating Shopee apps na nakalink sa ating account kapag tayo ay nag-checkout or nag-place order ng items. So either gagamitin mo si Maribang or Shopee Pay account, depende yan sa kanyang availability. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano ba mag-unlink or mag-remove ng payment sequence dito lang sa ating Shopee account, then stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang i-open or mag-login ka lang sa iyong Shopee app and then i-click mo lang. So, dito lang sa ating Shopee homepage, dito lang sa baba, kailangan mo lang itap dito yung Meetup profile na makikita dito sa bottom right corner and then i-click mo lang yan. At dito lang sa ating Shopee profile homepage and then next step, dito lang sa top right corner and then kailangan mo lang i-click dito yung icon settings katabi lang ng basket and then kailangan mo ulit yan i-click. At dito lang sa ating Shopee account settings and under lang dito sa my account, kailangan mo lang i-select dito yung bank accounts /cards and then i-click mo ulit yan. At dito na sa bank accounts /cards and then dito lang sa pinakababa, makikita mo na dito yung bagong settings ni Shopee na auto payment service and then kailangan mo lang yan i-click yung auto payment service. At dito na tayo sa Shopee Pay Link Services. So since i-remove natin yung SPayLater natin as payment sequence, and then kailangan mo lang i-select dito yung payment sequence settings, and then i-click mo lang. Ayan. So makikita mo na dito yung payment sequence. So current sequence, so meron lang notifications dito na kailangan natin basahin. At least meron tayong idea. So your prepared payment method sequence is shared across all link services, accepted payment methods, and may vary by service. If the first options cannot be used, then the next available method in your sequence will be charged. So drag to reorder your sequence. So makikita mo naman dito yung payment sequence natin na nakalink sa ating account katulad ng Shopee Pay Balance, yung Maribang or yung formerly known as Cbanks, and then next ito yung SPayLater. Kung paano ba natin ito i-remove, and then dito lang sa right corner, makikita mo dito yung kanyang edit button or yung kanyang settings, and then i-click mo lang. Ayan. So, dito naman, pwede mong i-arrange itong payment sequence mo. So, depende yan sa option mo kung mauna si Shopee Pay or yung Maribang or yung SPayLater, idadrag mo lang siya. So, since tatanggalin natin dito yung SPayLater at dito lang sa left corner, makikita mo dito yung circular icon na mayroon siyang X. Kailangan mo lang yan i-click. And then, makikita mo naman dito na remove SPayLater from current sequence. Once removed, it will no longer be available for link services payments. So the payment sequence you set here applies to all link services, including any existing or future subscriptions. Ayan, kung gusto mo itong i-remove, and then kailangan lang natin itap dito yung confirm. Okay, so makikita mo naman dito na napakabilis lang talaga na mag-remove ng SPayLater. Okay, so makita mo na dito na na-remove na yung SPayLater as payment sequence natin. So ganun lang talaga siya kasimple mga kaibigan. Then pwede mo naman ulit itong i-add. So makikita mo naman dito yung kanyang add button. I-tap mo lang yan and then i-confirm mo lang siya and then ma-add na ulit yan. Okay, so makita mo dito na wala na siya dito sa ating payment sequence yung SPayLater. Alright, in hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopee app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.